Welcome sa another episode na pod sa atong Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Kauban ang inyong kaistorya. How will I call myself, mga kaistorya? Social media journalist, char. Ang inyong kaistorya, Papa RD. Ang Senado nag-react sa mga content sa Viva Max. Ang Senado nag-react sa mga content sa Viva Max. Kisa may familiar sa inyong Viva Max taas kamot? Ako, I've heard about Viva Max but I didn't watch it. I mean, yeah, dili ingon nga I'm trying to be clean lugar or whatever, but wala ko nagtanawan na. Pero I've heard nga more into mature content na sila ang Viva Max. Nag-react ang Senado, pinaagi kang Senador Jinggoy Estrada. Naghimo siya sa privilege speech sa Senate nga wala daw kuno mituman ang Viva Max sa ilang agreement in regard sa pagpagawas og mga salida diha sa ilang platform nga tong imong paminaw ng thought no sa message ni Senador Jinggoy Estrada nga promote og mga ga promote og sex, something like that, di ba? Okay, because of the content, and dili daw siya makaayo sa mga kabatanunan karon kay easy access na daw mga kaistorya ang mga inana nga content, mga sexual content, easy access sa mga bata. Ug usa na niini kining giingon ni Senador Estrada nga Viva Max nga imbestigahan yata ni sa Senado, ilang ipatawag para makuha po nila ang side nganong ingon ani ang klase sa ilang content wala sila may tuman sa ilang gikasabutan. Ato sa sigurong tan-awon mga kaistorya ang short video sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada nga gibalita sa 24 oras sa GMA mga kaistorya. Atong tan-awon mga kaistorya. Kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang paglipan at pagpapalabas ng anyay pornographic content sa mga streaming platform gaya ng Viva Max. Sa isang privilege speech, sinabi ni Estrada na hindi raw natutupad ang nilagdaang kasunduan ng Viva Max at MTRCB noong nakaraang taon. Dito na nga umano ang Viva Max na mag-self-regulate matapos silang makatanggap ng mga reklamo sa malalaswang palabas. Dagdag pa ni Estrada, nakababahala dahil nagiging normal na ang paglalagay ng ganitong digital content na mas madaling ma-access ng mga kabataan. May nananamantala rin umano sa mga gumaganap na artista. Sinubukan ng GMA Integrated News ang kunin ng pahayag ng Viva Max pero wala pa silang tugon. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Ang punto ni Senador Estrada, ang Viva Max daw kuno dapat responsible sila sa ilang mga content tungod kay easily accessible sila sa mga kabatanunan. Well, kung atong kwaon ng argument nga easily access or easy accessible, dili lang baya Viva Max ang easy accessible sa mga kabatanunan baya, di ba? The World Wide Web, ang internet mismo mga kaistorya, easily accessible sa mga bata. And dili lang Viva Max ang naiingon-ana ang content. There are even websites nga mas extreme pa kaysa Viva Max. Nganong para sa kuha mga kaistorya, well, may point si Senador Jinggoy kung
ilang iko lang attention sa Viva Max tungod kay dili maayo kay easy accessible lang sa mga kabatanunan, dili lang Viva Max ang ilang iko lang attention because tagan man kay mga website, mga platform sa social media nga easy accessible. Kung ako sa ila mag-create na lang magbalaod nga ma-regulate ninyo ang pag-access sa mga kabatanunan sa mga sexually explicit na mga contents. Dili lang kay ma-single out nato ang Viva Max, mga kaistorya. Kay kung Viva Max lang ang atong i-single out, kadaghan kayo mga website sa internet nga mga sexually explicit ang content. It's even worse than Viva Max Pero nga nung Viva Max lang may na-single out, dili, para sa ko kanang giingon ni Senador Jinggoy ikaw lang Viva Max kay dili mayo sa batanon, sexually explicit content, shallow ra kay siya mga istorya. It's a band-aid solution. Gusto mo og kanang solution yun nga long term, maghimo mog balaod na i-block ninyo ang tanang mga pornographic websites sa Pilipinas, just like what other countries are doing, na dili basta-basta maka-access ang mga tao sa mga pornographic materials. Muna isakto nga solusyon. Dili kay ato lang i-single out ang Viva Max. Ang may tabuan na mga kistorya, musikat nyo ng Viva Max og samot pa. Di ba? Gusto mo ka mong solusyon. Kung atong paon ang argument nga dapat i-monitor ang Viva Max kay makadaot sa mga kabatanunan, i-take down na to ang Viva Max, tangtango na tong Viva Max, wala ba day Pornhub? Di ba? Wala ba day mga platforms nga mga inanagyapon, daghang kayo. So unsa man na, mahurot ang kung sundan na sa mga Senado, sa Senado nga ipang take down ng mga pornographic websites, ay mahurot inyong oras diya. Di ba? Ito solusyon ko. You will create a law. Kung di gid ninyo gusto nga kanang ma-expose ang mga kabatanunan sa mga rated X nga mga salida, you create a law. You create a law nga maban or mablock ang tanang mga pornographic websites, social media platforms sa Pilipinas. Dapat unta galing dili wala, dapat galing unta wala na nag-privilege speech si Senador Jinggoy Estrada na kumbaga binata ra mo kay ito nga issue mga kaistorya. Dapat unta ang tutukan gyud sa itong gobyerno karon ang tinuod nga problema sa Pilipinas, climate change. Unsaon nato nga ma-mitigate or mahatagan na itong pagtagad ng epekto sa mga bagyo, mga baha, di ba? Unsaon na ito nga mapa-improve ang atong agrikultura, o unsaon na ito ng PhilHealth karon nga gitangtang na ninyong subsidy. What if kung mga sakit ng mga indigent, asa man sila mokuhag beneficios PhilHealth nga gitangtang ng mga subsidy? Pag-develop sa mga hospitals para nga natay quality healthcare, dapat mag-develop tagdagang hospital sa mga local government units, diba? I-improve na to ang barangay health center. Kaya may dapat tutukan sa gobyerno. Kaya na mga Viva Max, kabisi ba kayo na mga Viva Max? Mo na lang ganun na ilingaw ni Papatong na inyo po yung kwaon ng Viva Max. Mo na ilingaw ni Papa Chaps na. O po na yung isi man ng Viva Max, mga kastorya. Okay, sa inyong mag-comment ana nga isgutanan mga istorya, please write your comments below mga istorya, and please don't forget to share my page Mag-Istorya ta Info Vlogs and TikTok account. Follow it and subscribe on my YouTube channel Mag-Istorya ta Info Vlogs. Salamat and have a nice day.